Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalawang kabanata. Alas 2 na ng madaling araw nang tuluyang makapagsara ang Jabiru. Pagod na si Sophia. Subalit hindi niya alintana yon dahil ng mga sandaling iyon ay naalala pa rin niya ang pagtanggi ni Tracy kay Patricia at ang pakikipaglaban ng babae sa pag-ibig nito hanggang sa huli. Such fighting spirit. Pagbukas niya sa pinto ng kanyang sasakyan, ay napatili talaga siya sa gulat nang bigla na lamang lumitaw sa harap ng kanyang kotse ang 5 lalaking naglalakihan ng katawan. Wala na ang empleyado niya dahil nauna nang umalis sa mga ito. Ang 2 gwardiya naman niya ay kasulukuyang nagroronda sa vicinity ng Jabiru, kaya wala siyang maaaring hinga ng tulong. Napasandal na lamang siya sa kanyang sasakyan. Nang mula sa kung saan ay narinig niya ang pamilyar na tinig ni Dennis. Hey! 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 Ano ba kayo? Huwag naman ninyong takutin ng ganyan ng isang magandang dilag. Tila dagat na nahawi sa gitna ang drama ng umurong ang 5 lalaki, revealing the smiling Dennis, who was now sitting on his car hood. Hello, ganda. Pasensya na kung natakot ka nitong bodyguard ko. Excited lang kasi silang makita ang babaeng kanina ko pa ibinibida sa kanila. Bodyguard? Bodyguard nito? Ang mga mukhang takas sa munti na mga yon. Tila kasi hindi pa huhuli ng buhay ang itsura ng mga ito. And they weren't just big. They were human goose. Mr. Serrano? Just call me Dennis. 30 years old pa lamang naman ako. Dennis, hindi siya umalis sa pagkakasandal sa kanyang sasakyan. Para sa kanya, iyon na ang pinakaligtas na lugar na masandaling iyon. Huwag mo na sana akong ipagugulat ng ganon sa bodyguard mo. Papatayin mo ako sa takot eh. Sure! Wala naman akong balak na patayin ka sa nervyos eh. Sinenyasan nito ang mga bodyguard na agad namang sumakay sa isang pajero na nakaparada rin doon. Pasensya na uli. Kahit paano ay nakahinga na siya ng maluwag. Bakit nga pala nandito ka pa? Gusto ko sanang ihatid ka pa uwi. May sasakyan na ako. Nakita ko nga. Kung ganon, mauuna na ako sa'yo. I mean, sa inyo ng mga bodyguard mo. Magandang umaga. Ingat ka, ganda. Siya nga pala. Yes? Gusto mo ng escort? Escort? Para siguradong walang mangyayaring masama sa'yo habang pauwi ka. You know, magaling ang mga bodyguard ko. Dennis? Yes? I can take care of myself. Hindi ko kailangan ang mga bodyguard mo. Okay. One more thing. Ayoko nang lalapit ka uli sa akin. Why not? Dahil ayoko. Hindi ako tumatanggap ng malalabong sagot unless you can give me a solid answer to that. Hindi mo ako mapipigilang lumapit sa iyo. Napakamot siya sa kanyang noo. Mukhang determinado ito na gawin ang anumang magugustuhan nito. Matanong ko lang, Dennis, bakit ba mula nang magkakilala tayo sa loob ng Jabiru kanina, wala ka nang ginawa kundi ang dumikit sa akin? Naiistorbo ba kita? May trabaho ko. Natural lang na hindi ako makakilos ng maayos kung lagi ka na lamang nakadikit sa akin. Sinabi ko rin naman sa'yo na gusto kitang tulungan, hindi ba? Mr. Serrano? Dennis, pagtatama niya, pigil ang panggigigil.
Marami ka namang pwedeng dikitan pero bakit sa akin ka pa rin lapit ng lapit? Kung hindi mo, isn't it obvious I like you? O ngayon, I want to court you. He was straightforward. Hindi niya alam kung hahangaan ba niya ito o kabubwisitan. Ang dating na rin kasi sa pandinig niya ng pananalita nito ay masyado itong presumptuous. Ang akala yata nito ay may karapatan ito na gawin ang anumang naisin at walang pwedeng makialam. You want to court me? Hindi ba dapat ay magpaalam ka muna sa akin kung gusto ko nga bang magpaligaw sa'yo? Ang panliligaw ay hindi na kailangang aprubahan ng babae. Kapag ka nagpaalam kasi ako sa'yo at pinayagan mo ko, hindi mo mapipigilang isipin ko na malaki ang pag-asa kong sagutin mo. Masyado ka namang bilib sa sarili mo ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Fine. Humalikip-kip siya. Dapat nang matapos ang kalokohan nito. Tanungin mo ako ngayon kung gusto ko magpaligaw sa'yo. Ayoko. Why not? Alam ko nang isasagot mo. Good for you. Hindi ka naman pala slow gaya ng iniisip ko. Ngumiti ito. I know you don't want me to court you, pero gusto kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makilala mo ng husto bago mo ko tuluyang tanggihan. Napukunot noo siya. Ano ba pinagsasabi ng taong ito? Na wala itong balak tumigil sa panliligaw? Kahit na alam na nito na wala itong pag-asa sa kanya? Ano ba to? Bato? Ngayon lang uli ako nanligaw sa babae, Sophia. Kampante pa rin ang tinig nito. Hindi mahalata. Noon lang uli ito nanligaw gaya ng sabi nito. Kaya pagpasensyahan mo na sana ako kung madalas ay palyado ang courting strategies ko. You are impossible. Naiiling na lang na wika niya. Don't you even know the meaning of the word no? Of course I do. Then read this. No, no, no. I don't want you courting me. It's okay. Wala naman sa saligang batas ng Pilipinas na bawal ng manligaw kapag ka busted ka na, hindi ba? She gave up. Kung ayaw siyang pakinggan ito, bahala na ito sa buhay nito. Pumasok na siya sa kanyang sasakyan at binuhay ang makina niyon. Pagdaan niya, sa tabi nito ay kinawayan pa siya ng Hudyo. Ingat ka, ganda. Kita tayo bukas. I'm dead tomorrow. Inirapan pa niya ito. How about the next day? I'd be decomposing by that time. And I'm sure you'll be a sig worth seeing. See ya? Pakiulit nga ang sinabi mo, Atasha. I'm getting married, Ma'am Sophia. Natigil siya sa pagnguya ng bubblegum at tinitigan ang kanyang paboritong bartender. A week ago, single and brooding pa ito nang magpaalam sa kanya na magbabakasyon kasama ang sinungaling na 13 de Cardova na yun. And 2 days ago after she came back, the guy talked to her. Ngayon ay ipinapakita na sa kanya ni Atasha ang singsing na ipinagmamalaki pa noon sa kanya ni 13 and they were getting married. I'm gonna die. Natatawang inakbayan siya ni Atasha. You can't! Not now! Magiging maid of honor ka pa sa kasal ko dahil mula nang maulila ako, ikaw na ang tumayong pamilya ko. Ganon din naman ang turing niya rito dahil nag-iisang anak lang din siya ng kanyang mga magulang. Mula nang pumasok ito sa Jabiru, pagka-graduate sa kolehiyo ay naging malapit na ito sa kanya. She saw in Atasha the sister she never had. Masaya ako para sa'yo, Atasha. Kaya lang, nasabi ko na kay Tres na kahit mag-asawa kami, ay magtatrabaho pa rin ako sa'yo
Dito sa Jaberu. Wala akong tiwala sa salita ni Trece. Pero kahit papaano, ay napanatag siya. Hindi naman pala ito tuluyang magbibitaw sa trabaho. But with Trece de Cardova as Atasha's husband, natitiyak niyang malilimitahan na ang pagtatrabaho nito kahit ano pa ang sabihin ni Atasha. She would miss her terribly, but she had to let her be where happiness lay. Matagal na rin naman niyang nakikita ang kalungkutan sa mga mata nito dahil sa pagiging ulilang lubos. Napalitan lang yon ng kakaibang sigla at kasiyahan nang makilala nito si Tres. Back to business nila nang dumating doon ang mag-among Pamela at Danky. Natuwa rin ang mga ito nang malamang engaged na ang paboritong bartender ng lahat. I'm gonna lose a great employee? Pagsisimenyento nito. Don't worry. With that persistent tutor of yours, hindi nito itunuloy ang sinasabi at ngumiti lang nang makahulugan. Napailing siya. Nang nagdaang araw lang ito nakabalik sa trabaho subalit marami na agad na sagap na chismis tungkol sa kanya mula sa iba pa niyang empleyado. Lalong-lalo na ang tungkol sa pangungulit ni Dennis. He's not a bartender, aniya. I can be a bartender if you want. Kilala niya ang boses na yon. Kumusta, ganda? Don't call me ganda. My name is Sophia. Wala siyang panahong patulan ang mga kabaduyan ni Dennis sa katawan. And you are not a bartender. Madali lang namang maging bartender eh. Bahala ka na sa buhay mo. Tinalikuran na niya ito upang asikasuhin ang iba pang order na drinks. Maghanap ka ng kausap mo. Maya-maya pa ay dumating na rin doon sina Tres at dalawa pang lalaking naupo sa tabi ni Danky at Pamela. She recognized the two as Ram Pontanilla and Joji Buensalido from the magazine of her woman employees. Mabuti na lang pala at wide reader siya. Kahit ano ay binabasa niya kapag tinatamaan siya ng pagkabagot. Kaya naman hindi siya nauhuli sa kahit na anong balita, kahit gaano pa kababaw yun. Jam Pack and Javerua, narinig niyang komento ni Dennis. Tutulungan na kita para hindi ka ganun mahirapan. No thanks. Subalit hindi pa rin ito nagpapigil at tumalo na ito sa kabilang panig ng bar. Mabilis na nagsalin ito ng inumin sa baso at ibinigay kay Ram. Thanks man, you are welcome. Enjoy your drinks. Napatangan na lamang siya nang makita kung gaano kabilis itong makapag-mix ng drinks na in-order sa kanila. Halata ring alam na alam nito ang lahat ng uri ng inumin na naroroon. Palihim na pinagmasdan niya yun. He was right. He could be a bartender if he chose to be. Magaling ding makipag-usap ito, lalo na sa mga babaeng personal na umu-order ng drinks. Nakangiting kinindatan siya nito nang mahuli siyang nakatingin dito. Ayos ba, ganda? Oo. Ayos na sana. Kaya lang, nagpa-cute ka pa. And then she heard Atasha strike. Oh my God. Kay Danky ito nakatingin. Talagang hinalikan ka ni Ram? Ang sumunod ay walang puknat na panunukso kay Danky. Hindi tumigil ang mga ito hanggat hindi napipikon ang dalaga. Tama palang hinala natin, Ran. Nakangising wika ni Tres. Ikaw ang magiging vice president ko. I nominate myself as assistant vice president, presenta ni Dennis. What do you think, ganda? Talagang walang balak ito na tantanan siya. Hell, you can go to hell. Yes, I'll marry you too, ganda. Mukhang hindi lang si Danky ang handa ng magwala ng mga sandaling iyon. It was a good thing she knew how to handle her feelings. Pero hindi si Danky. Ilang sandali pa ay nag-walk out na ito at upang hindi magaya rito na sobrang napikon sa panunukso ng mga hudyong lalaki, ipinasya niyang mag-waitress na rin
upang iwasan ang mga ito. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang makitang kumukuha na rin ng order ng mga customer si Dennis. Ito ang kumakausap, samantalang isang bodyguard nito ang naglilista ng order. What the hell was he doing now? Pinagmasdan lamang niya ito sa ginagawa nito. Marahil ay nararamdaman nito ang titig niya. Lumingon ito sa direksyon niya at tila nahihiya pang inagaw nito. Mula sa bodyguard nito ang maliit na talaan ng order. Pagkatapos ay dinala nito sa counter ang order. Nang dumating ang pagkain, ang bodyguard pa rin ito ang nagdala ng tray. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Hindi kasi siya makapagdesisyon kung tuso ba ito o sadyang maparaan lang. Wala kayong sweldo, ani niya paglapit sa mga ito. Okay lang, sagot ni Dennis. For experience purpose lang naman kaya ko to ginagawa. Nagkakandabulol-bulol pa, nasabi ng lalaki. At syempre, para na din magpa-impress sa'yo. I'm not impressed. Sinulya pa niya ang bodyguard nito. Nagkibit-balikat lang ang lalaki. And I don't mean to be rude but your bodyguard should just stay outside. Ayoko magkaroon ng dahilan. Ang mga customer ko ng katakutan dito sa Javeru. Mabait naman itong si Totoy Bato ah. Totoy Bato? Sinong siraulo ang nagbigay rito ng pangalang yon? Oh well, that wasn't her business anymore. Hinarap niya ang lalaking bato. Si Totoy Bato pala. Maintindihan mo sana ako. Walang problema, ma'am. Sagot nito kapag kakunwan ay binalingan si Dennis. Boss, paano ba yan? Solo flight ka na ngayon. Okay lang, kaya ko na to. Hindi niya gaanong maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit may munti na siyang hinala. Don't tell me, idinadamay mo pa ang mga tauhan mo sa panliligaw sa akin? Of course not. Sila ang nag-volunteer na tulungan ako. Itinapik-tapik nito sa palad ang notepad. Sige, doon ako. Kailangan ko pang magtrabaho para naman bumango-bango ang pangalan ko sa'yo. Dennis? Yes, ganda. Pwede bang tigilan mo na ako? Saka na. Iyon lang. At pinuntahan na nito ang mga customer na sabik na naghihintay rito. Halatang nakilala na ng mga ito ang bagong waiter niya. Billionaire Voy Dennis Serrano was serving their dinner. Hindi na siya magtataka kung sa susunod na mga araw ay dumoble o maging triple pa ang customer ng mga Javeru. Kapag kumalat na ang balitang sumasideline doon ang binata, tiyak na yon. Hindi na talaga niya alam kung ano ang kanyang gagawin dito, kaya hinayaan na lamang niya ito. Total naman ay siya ang nakikinabang sa kalokohan nito. At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.